Sa looks na ito ay mukha talaga siyang e-bike. Paano ba naman, unang tingin pa lang talagang mapapansin natin na medyo mababa siya. Kaya talagang unique ang scooter na to. Unang tingin dito sa unahan ay mapapansin din natin yung kanyang dual na headlight. So naka-oval shape ito. At yung kanya namang signal light ay medyo pahaba, medyo manipis. First time ko makakita ng ganitong klaseng signal light, kaya talagang napaka-moderno niyang tingnan. Dahil nga naka-naked handlebar siya, medyo rugged yung kanyang datingan. Kapag kasinilip natin, yung kanyang headlight ay naka-LED na, kaya maliwanag siya at hindi naman nakakasilaw kapag nakasulubong natin sa umaga. Pero kapag kasinilip naman natin yung kanyang taillight at yung kanyang signal light dito sa huli ay naka-bulb type pa. So napakalawak din ng kanyang floorboard o yung kanyang gulay board. Nahahati sa dalawa yung kanyang upuan. Dito sa bandang gitna, mapapansin natin na may button dito. Pag pinindot kasi natin to, iaangat yung upuan sa bandang huli na pwede naman nating sandalan. Kaya dagdag sa pagiging komportable ng motor na to, na tinatawag nilang flip tech. At meron ditong parang lagayan ng mga goods or mga bagahe natin na kapag pinush natin sa bandang hulihan, medyo napapahaba ito or nauurong sa bandang likod. Kaya medyo luluwag pa kapag nilagyan natin to ng mga dalahin. Napaka-minimalist lang din ang motor na to. Kung makikita natin, wala talaga siyang decals. At pumunta naman tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Meron siyang 150.1cc engine displacement to be exact, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, air-cooled, naka-FI na rin kaya matipid sa gas, na kayang mag-produce ng maximum power na 11.3 horsepower at 7,000 RPM at may maximum torque naman at 12.8 Nm at 5,500 RPM. CVT automatic. Ang kanyang starting system ay electric at napaka-konbinyente ng motor na to dahil yung kanyang tangke ay located dito sa may unahan. May tank capacity ito na 8 liters, 45 kilometers sa bawat isang litro ng gasolina. Dito sa kanan, ayan yung kanyang ignition switch. Hook dito sa unahan na meron din naman siyang katamtaman na sukat na underseat compartment. Park brake lock, kaya safe na safe yung motor natin kapag naipark natin to sa alanganing lugar. Iwas tumba ng ating mga motor. Digital ito kaya madali nating maintindihan ang mga impormasyon na kailangan natin at yung mga basic na indicator. Passing light, hazard switch, charging port na Type-C. Sa unahan ay naka-disc brake at sa likuran naman ay naka-mechanical drum brake. Naka-telescopic fork naman sa suspension niya dito sa unahan at sa likuran naman ay dual shock absorber. 90/90/12 ang sukat ng kanyang gulong dito sa unahan at sa hulihan naman ay 100/90/10. So 125 kilograms, seat height na 745 mm. At ang SRP ng Kimco $150 ay 127,800.